Na inulsulto pa niya si Pastor Apollo si Ibuloy, no? Sana naman hindi naman ako galit sa kanya, pero siguro na nakalimutan na lang ni Kabayan Noli Di Castro na journalist po siya, no? Yung mga feelings niya dapat sana kalimutan sana yung kung mag-interview. Ako ang nagpa-unlock nun, ako pang na-insulto, pero okay lang, pogi pa rin ako sa tingin ko lang. Attorney, dagang salamat po. Thank you, sir. Sa ulitin, ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel po ng Kingdom of Jesus Christ. At dito naman tayo kay Professor Malutikia, partner MJ at Dan Chan. Day 5 na ngayon, Prof. Malu. Ano ba masasabi mo dito sa pangyayaring ito? Siguro, ikaw, marami ka na rin sigurong experience pagdating dito sa mga ganap sa bansa. Ito ba ay bukod tangi sa kasaysayan na alam niyo po, Prof? Well, alam mo, Admar, maraming first na ginagawa itong administration na ito. Hindi bali kung yung first, maganda ang ating pamumuhay, mura ang bilihin, yung pang-tao talaga. Pero ito pang-gigipit nalulungkot ako, una natuwa ako dahil may isang branch ng ating pamahalaan na gumagana. Saludo ako dun sa judge na nag-render ng decision. Kaya nga ako, di ba, nung na-interview niyo ako, ang sabi ko, nagdududa ako na yung paglipat ng 21st, start declaring 23, talagang makikita mo, merong lohika sila kasi sarado nga ang korte. Immediately na nagbukas ang korte, napakaganda yung temporary protection order na nirender. Alam mo, very clear yun sa taong nakakaintindi ng batas, sa taong hindi nagquiquibble o nag-iiba ng pananalita, at sa taong dapat respetuhin ang ating korte. Kasi korte na nagsalita. Nagulat ako, hindi sila nag-appeal, siguro na-shock sila doon. Pagkatapos, natatawa lang ako doon sa interpretasyon nila na ang inuutos ng korte yung pag-aalis lang ng barikada. Pati pa naman yun, pinapakita nyo ang kahinaan ng inyong isip. Ang korte na ang nagsalita, di ba? At ang sinabi nila na sila daw ay magpapatuloy na naandyan dahil meron silang role na ginagawa, which is the serving of the warrant, and for peace and order. Kung peace and order, kayo ang nagdadala ng disorder. Kayo ang nagdadala ng problema dyan sa lugar na yan. Kaya nagulat ako, siguro nakita rin ang public opinion kasi nakita mo, iba-iba ang sagot nila hindi ko maintindihan at lalo na ako na hindi nakaintindi ang isang pangulo na nagsabi na wala namang barila, wala namang tear gas, at sinabi yun sa mainstream media. At wala ni isa doon sa mainstream media na naandun na question ang sinabi ng leader. Kaya doon pa lang, doon sa pag-freeze mo yung frame na yun, makikita mo may problema talaga ang mainstream media. Kaya nga ang panawagan ko dun sa mga kaibigan ko sa mainstream media, alam ko pong galit kayo sa mga Duterte. Pero hindi naman po si Pastor Kibuloy ang rason. Bakit mo bubuluhin yung kongregasyon? Bakit mo sasaktan yung mga members ng simbahan? So dapat to yung mainstream media, medyo dati ang gagaling yung magtanong kay Presidente Duterte kahit bastos na, sinasagot naman kayo, di ba? Nasaan yung fairness? Kaya nga ang parati kong sinasabi, maging fair kayo. Kasi may siguro hindi kayo nagustuhan kay Presidente Duterte, pero hindi yun ang pinag-uusapan natin. Hindi rin si Pastor Kibuloy. Ang pinag-uusapan natin, private property at religious organization. Doon lang sa dalawang bagay na yun, dapat naitanong kay Presidente, saan hindi nyo nakita ang mga baril? Hindi nyo nakita ang mga taong natirgas? Kaya, sayang, kasi magkaroon ka ng chance na to put someone to place. Dahil yung claim na
Magandang gabi po sa lahat, mga kababayan at mga kapatid. Kaya lahat ng mamamayan, mag-iisa tayo. Ipakalat natin ang mensahe nito. Sabihan nyo lahat ng mga kasamahan nyo, magbago sila, tumayo sila. Imulat nila ang kanilang mga mata. Huwag natin hayaan na mula sa ating henerasyon, pagpunta sa ating mga anak-anakan ay magpamana ng kabangan ni Marcos. Tama ba, Bisdak? Tama dyan, brother Franco. Nandito ba si Madam Peebles? Talakira. Oh, ayan po yung ano. Ayan o, tayo, oo. Ano tayo? Mukhang dumata ba? Mukhang dumata? Impacto yan, Tol. Mukhang impacto yan! Mukhang tsano yan! Brother Franco, meron lang konting i-promote si Madam Peebles. Madam Peebles, kasi kailangan po natin makisa tayong sambayan ng Pilipino. Kailangan dumami po tayo para labanan ang bangag sa Malacanang. Nananawagan din po ako sa inyo na meron po kaming tinatawag na EDSA Friday Group. Ako po yung bumuo ng grupo na yon. Kung sa mga nanonood, mas marami tayo, mas maganda. Mas maraming grupo na lalaban, mas maganda. Dahil balahura po yung mga kalaban natin. Babalahurain lang tayo niyan. Kaya inaanyayahan ko rin po kayo na minsan ay makapunta sa EDSA Friday Group. 5 PM, maraming salamat po. Ayan po! Umpisa na natin ang tunay na laban ng sambayan ng Pilipino! BBM resign! 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 Kaya mga kababayan, kung nangyari nga yung EDSA, bakit hindi natin pwedeng gawin? Hindi sa EDSA, rekta sa Malacanang. Nako! Umbreka ka na tayo dyan! Alam mo, Bisdak, sa ginagawang mga abuso ni BBM, hindi uso yung bumabara. Kung sa akin lang, minsan, ako papasok sa Malacanang, gigibayin ko yung gate nila, hahatakin ko si BBM. Hindi ako papayag na, pumapain mo yan sa pwesto, hahatakin ko yan. Hatakin na yan! 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 Alam mo, Bisdak, mga kababayan, imagine ko na yun eh. Darating yung araw lahat mga kababayan. na magkakaisa, mamumulat lahat yung nasa bus, yung mga nasa sasakyan na yan, yung mga nandito, mga tindera. Lahat ng sektor, mag-iipon-ipon yan. Mamumulat yan isang araw, Bisdak. Ang tawag dyan, Brother Franco, people power! Yun ang sinasabi ko. Pero, may imagine ko, Bisdak, hindi sapat yung bumaba ka sa pwesto mo eh. Kailangan ikulong! Hindi lang ikulong, pero magkakaiba tayo. Pero ngayon hindi na pwede. Kasi meron nga tayong sinasabi na gusto ring ipapasa ni Greco Belica ng former PACC, Presidential Anti-Corruption Commission, na ang katumbas ng korupsyon na kinukuha niya na kung saan maraming Pilipino ang namamatay sa kahirapan ay katumbas ng buhay. Death penalty! 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 Alam mo, Brother Franco, anong gusto mo? Lethal injection? Binte? O ano? Di penalty o firing squad? Ako, ayoko naman eh. Kasi kung firing squad, baka umarap yan parang Jose Rizal. Hindi yan si Jose Rizal, pangak yan! Baka magpakabayani. Si Jose Rizal, firing squad siya, pero bilang isang Pilipino, bilang isang bayani, hinarap niya yung mga bala.
Yan. Totoo siyang Pilipino. Yan, iba firing squad. Kung hindi pwede yan sa firing squad. Anong gagawin natin? Anong gagawin? Dapat itago yan sa importal habang kayo magpakailan paman. Dahil basura yan eh. Parang gusto mong bulukin. Bubulukin talaga natin yan dahil bulok yung utak yan. Bulukin na yan! 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 Alam mo, sabihin natin, sige marasag gagawin natin. Papasukin ko yung gate ng Malacanang, wawasakin natin yan. Milyong-milyong Pilipino magkakaisa tapos mahuhuli ko si BBM sumisinggot ng cocaine. Hatakin ko talaga yan, bibit-bitin ko sa taong bayan at ibibigay ko sa inyo. Anong gagawin nyo dyan? Kayo na bahala dyan. Bulukin! Ha? Kayo na bahala dyan. At dun nyo makikita. Dun nyo makikita kung gaano kaganda ang Pilipinas pag tinanggal nyo ang basura sa Malacanang. Let's go! BBM basura! BBM basura! BBM basura! BBM basura! BBM basura! BBM basura! Pero alam mo, gusto ko lang din bigyan ng linaw. Bakit gano'n yung nararamdaman ko? Sabihin nila masyadong matapang, masungit. Masyadong brutal, partner. Partner, sino ba naman? Nakita ko yung mga kasamahan kong mababait. Missionary yung iba. Pinagsisipa ng pulis. Kinaladkad. Kababaihan. Bakit hindi ka ba? Tao tayo. Hahayaan ko ba na mangyari yun sa inyo? Hindi! Kahit isa man lang sa inyo, may makita akong inabuso ng pulis. Ako mismo maninindigan. Bibitawan ko pagiging pulis ko. Manindigan! 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 Alam mo, Brother Franco, tama talaga yung sinasabi mo eh. Dapat po talaga manindigan ho tayo. Kasi ho, kung hindi ka maninindigan sa iyong karapatan, aabusuhin ka, Brother Franco. Correct. Kasi itong ginawa ho ng mga kapulisan sa KOJC, hindi na po ito gawain ng ordinaryong pulis. Marami pong mga mababait na mga kapulisan, makakilala natin, nandito sila. Pero itong team talaga ni Tory, grabe, isang salamin na isang demonyong tao, partner. Kaya nga partner, makakapagsalita talaga tayo kasi wala naman ako magamit na salita na babagay sa isang uri ng talaga namang murag yawa na yan. Kaya naman, Hindi lang natin makita ang sungay. gusto ko rin bigyan linaw kung bakit ganito, partner. Yung ganitong uri ng imahe, sa bawat Pilipino, kung titignan nyo ba yan, katanggap-tanggap ba yan? Hindi! Hahayaan nyo ba yan? Hindi! Nanonood na lang ako na namamatay na yung mga Pilipino, ganun ba tayo kawalang konsensya? Hindi! Kaya panahon na ngayon, kami lang ang ginawang sample. Ito lang ang ginawang modelo Ayan, shoutout na po sa kayang inyo mga gawin kababayan na ng bangag na administrasyon maraming salamat sa pag-i-stay. sa buong Pilipinas. Yan, like and share po tayo mga kababayan. Kung walang tatayo sa atin at hahayaan na lang natin na imasaker yung mga tao, wasakin na lahat ang gusto nyo. Dahil dito kahit sino, for example, ito, anytime na, dahil nga ang bangag, hindi mentally deranged, hindi nagpa-function yung utak niya na maayos, hindi nagpa-function niya na maayos, kaya kahit anong gawin niya, even labag sa batas, ay gagawin niya. Which is napakasakit dahil may binuo tayong konstitusyon na kinakailangan natin sundin. Naniniwala tayo sa batas. Binuo ang batas para tayo ay may karapatan at mabuhay ng marangal. Hari sila. Panoorin po muna natin ang ating mga butihing senador na ipinaglaban tayo sa nangyaring privilege speech nila. Let's play. Davao City. So ganito na pala ang utak ng ating kapulisan ngayon. May order na ang korte na ibakit nila yung lugar. Ayaw sumunod. So, ano na nangyari sa bansa natin, Mr. President? So,
So siguro, Ganito na pala ang pag-iisip natin kapulisan, ayaw sumunod ng korte. do we have a copy of the so-called TPO? Para Ay, makita nagkakabi sa reliable information. Kakalabas na sa news. If you can ask our contacts in Davao to send us a copy of the TPO para at least makita natin. I will try, Mr. President. Kasi nakakabahala na rin po yan na ino-honor na nga yung service ng warrant of arrest kasi nga issued by a court, and then we have a court now, and I think the court which issued the warrant of arrest is not a Davao court. I think it is a Metro Manila court. Tama po ba yun? Tama po ba? Yung warrant of arrest po, the court which issued the warrant of arrest is not a Davao court, it's a Metro Manila. Yes, Mr. President. Correct, Mr. President. So yun, ino-honor na nga natin sa Davao. At ito na nga, nangyayari na to disruption of the life of the Davaoeños because it is taking too long to execute the arrest warrant. And then meron naman tayong court order, an order from a local court who is now more familiar with the situation on the ground, and the speaker is telling us that where his information hindi sinusunod. But siguro, the terms of that court order, kailangan siguro makita natin kasi sometimes baka sabihin talaga nila, hindi naman ito naka-address sa amin. Yeah, Mr. President, if I may read, DC 11th Judicial District, Branch 15, Davao City, in the matter of petition for the writ of amparo, the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names incorporated, KOJC, represented by Executive Pastor Marlon Akubo, Jose Maria College Foundation Incorporated, represented by Rosemary Dimag Naong, versus Honorable Benjamin Abalos in his capacity as the Secretary of the DILG, the Philippine National Police, et al. Temporary protection order in a verified petition filed last July 1, 2024 by the Kingdom of Jesus Christ, the name above all names incorporated, Jose Maria College Foundation Incorporated, et al. Against Benjamin C. Abalos in his capacity as the Secretary of the Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, et al. Petitioners allege that the right to life, liberty, and security is violated or threatened with violation by an unlawful act or omission of the respondents. Thus, petitioners seek for the issuance of a writ of amparo among others. In a resolution dated July 1, 2024, the RTC Executive Judge Retrina E. Fuentes found no urgent necessity for the issuance of the writ and ordered the immediate ruffling of the case among the regular court. Accordingly, this petition was ruffled to this court on July 3, 2024, and corresponding order was issued on July 8, 2024, directing the respondents to file their comment within 15 days from the receipt thereof. Around 5 o'clock in the morning of August 24, 2024, the PNP 11, armed with warrants of arrest, entered the compound of QGC and JMCFI located along Philippine-Japan Principe Highway, Sa, Davao City, in search of Pastor Apollo C. Kibuloy and other individuals. Direksyon ako sa decision ng Korte, Mr. President. Sige po. Hence, this court, under the current situation, sees the urgency to direct the PNP 11 to immediately cease and desist from any act or omission that threatens the life, liberty, and security as well as the properties of the petitioners. The PNP 11 is hereby ordered to remove all forms of barricades, barriers, or blockades that bar the access to and from the subject compound and hinder petitioners' religious, academic, propriety rights and the pursuit thereof by its officers and members within and surrounding the premises. The office of the clerk of court is directed to immediately serve the order to any senior PNP 11 commanding officers present within the premises of KGC compound at the regional office. So ordered. Signed. Signed by the judge, Mr. President. Okay. So, Mr. President, sa ganitong sitwasyon kasi dapat siguro ang ating kapulisan will read that with liberality na address sa kanya, and then kung ano man yung nakaka-disrupt sa normal course of life of the people there, power, dismantling. So dapat po ganun. Kung gusto kasi natin ng order at yun ang appeal natin nga sa KOJC members na
huwag manggulo, huwag daanin sa dahas, i-honor ang mga court orders. It's the same standard that we will ask of our police. Correct, So, the commander on the ground, if I am not mistaken, is named Brigadier General Torre. Police General. Brigadier General. I think it's Police General Torre. So siguro, yun na lang po yung appeal natin sa kanya. The arrest warrant, as far as I know, is valid. Can be served at any time of any day, Anywhere. any week, anywhere, for as long as you see the subject person of the arrest warrant. But I don't think you can claim that you have found the person because you have found the heartbeat. And then this is a new technology na masyado kang kailangan i-explain muna sa atin. Gaano kalayo din na-detect? Asan ba yung, as far as you know, Mr. President, saan yung makina which detects the heartbeat? Nasa highway? I don't know, Mr. President, but I believe this is the same machine that is used to determine the living individuals during earthquakes. Pag may calamity, may earthquakes, may buhay pa na tao na natabunan ng rubbles, Mr. President. Ayan, sabi ni Jasmine, no? Agta daw eh, agta. They were allowed, the KOJC people or leadership were cooperative enough to honor a court Ba't hindi paper or maalis? order to allow the police to enter the compound bringing their machine. Wala eh, nakapako po Jasmine yung ano eh, yung kanyang katawan, kaya hindi nakaalis. They cannot dilly-dally and not act and prolong the enforcement of an arrest warrant amounting to a siege na gusto mong i-starve na lang ng tao sa yung whoever is that person with the heartbeat na mauhaw, magutom at kayo lumamas. Hindi po pwedeng ganun ang strategiya po natin. Now, especially now na meron na pong TPO or whatever name we call that order coming from a Davao court. So ganun lang po, sana atin na lang natin sa commander on the ground at saka yung supervisor ng commander or commander ng commander who is the PNP chief plus the DILG secretary na since Ayan na Ma'am Michelle, ayan, thank you so much po sa pag-stay. yung heartbeat kasi nga yung mga KOJC personnel people cooperated to that point na nalapit yung makina sa lupa o sa building because there is a court document. Now that there is another court document, wag natin, we have to be liberal in its reading and interpretation. At any rate, you will have all the chances in the world kasi valid pa yung arrest warrant na yan to capture, to arrest that person when you actually see him or her. Legal basis to arrest the legal basis to arrest is the arrest warrant. Correct. When you see that person, not when you detect a heartbeat. And then I'm also worried, Mr. President, itong ang search, itong nabanggit po nating speaker na merong pang searching, they're searching buildings or ano, kunyari in the name of looking for the subject person of the arrest warrant, pero actually it's now amounting to a search. And correct, what they have is an arrest warrant. And I agree with the speaker na iba po yun. An arrest warrant is the legal basis to arrest, but the legal basis to search must be a search warrant. Right, Mr. President. So at ang isa po... And yet, Mr. President, I must inform the body that the KOJC people are very cooperative. Kahit na alam nila na that is beyond the power of the arrest warrant, sumunod pa rin sila, sinamahan nila. At lumalabas po, just a few more seconds, Mr. President. Lumalabas po dahil sa incidenting ito na in the execution or in the matter of arrest warrants and search warrants, substantive rights are involved or affected. Therefore, siguro mag-open na lang natin ang mind natin na maybe this is a proper subject matter for legislation at hindi lang natin ito ipaubaya sa mga rules of court. Substantive rights, ito ang pinaka-example. So, buksan natin ang ating isip to challenge the existing order na pinaubaya natin ang mga rules about arrest and searches sa rules. Entertaining natin ang possibility or ang karapatan. Dapat by law ang rules on service of search warrant, service of arrest warrant,
warrant, execution of these warrants should be provided by law. I agree, Mr. President. So with that, Mr. President, posible naman natin mapag-usapan kasi lahat dito, but at least naumpisa na natin and we got some facts from our speaker who was really there. Ito, hindi to hearsay, talagang eyewitness testimony pa ito ni Senator Bato de la Rosa. So thank you to our colleague for bringing this to our attention. Yan mga kababayan, nakita naman natin napakalinaw na Channel name daw po. Channel name. Actually, hindi lang si Senator Ronald Bato, nagsalita din si Robin Hood Padilla, Kuya Bungo, salita na rin siya. si Kuya Bongo, at syempre na-acknowledge natin ang pagdepensa naman nila sa KOJC. Alam mo partner mahalaga rin partner na mayroong mga senador na makikita kung ano yung mali na ginagawa ng Marcos admin. Mantakin mo partner, kung hahayaan po natin itong ginagawa nila ni Turi sa KOJC, pwedeng maulit yan, magiging presidency yan Kumbaga ako, polis ako, gusto ko magkaroon ng magandang bahay kasi laki ng Katoliko ka, wala kayong karapatang sakta ng mga tao. Ito ay hindi laban ng mga relihiyon. Ito ay laban nating mga Pilipino. BBM resign! 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 Bangag! Isa kang bangag! nakilala mo ba personal itong si Bangag? Yes, may ikikwento po ako sa inyo. Sila pong mag-asawa ay aking kaibigan. Pero ngayon, sila po ay aking linalabanan. Nakasama ko po sila sa Japan, nag-dinner kami. Nakasabay ko silang kumain. Isa po ako sa vlogger ni BBM nung eleksyon. Nalabas-pasok sa loob ng headquarters niya at kasama sa lahat ng kanyang kampanya. Pero ang sinabi ko, susuportahan ko kayo. Pero kapag may nakita akong mali, babatikusin ko kayo. Ako po ang unang bumatikos sa kanila. Hindi pa siya umuupo. Yung po yung pagtanggal nila kay Attorney Vic Rodriguez. Ako po yung unang nag-vlog nun. At nung binlog ko po yun, kilala niyo po si Thinking Pinoy. Yan. Minessage niya po ako. Marami siyang sinabi sa akin at isinumbong niya ako dun kay Palaka. Dun sa Butod. Ngayon itong si Butod ay nag-message po sa akin. Ang sabi niya, huwag ko daw pong awayin si Barney, si Thinking Pinoy. At huwag ko daw pong ituro yung bahay. Bakit ko naman ito? Anong meron sa bahay? Binigay niyo ba yung thinking bahay? panot daw. Yung ba'y naging bayad at sulsul niyo dun sa tao habang ini-endorse kayo nung eleksyon? Kilala ko po sila. Kilala ko sila. Kilala ko sila. Yung na-meet mo sila, kita mo na ba yung hitsura niya, parang bangag talaga siya? Sa kutis, makikita mo na ang isang tao ay palainom ng alak, may bisyo. Kasi kapag hindi ka natutulog, lumalabas po yan sa kutis. Kaya kita nyo kapag mas marami tayong tulog, pagising natin sa umaga, maganda tayo, di ba? Oh bros, Hindi nga sila natutulog. Tingnan nyo na may mga kutis, akala mo hindi mayayaman. Mas maganda pa yung kutis ko. Patayarin ka ni Kukak. Hindi, sa totoo lang, pinupuri naman nila talaga yung kutis ko pag nakikita nila ako. Pero, huwag tayo
tayo maglaro ng bobo-bobohan sa katanga-tangahan. Correct! Diba? Huwag mo kaming laruin. Una sa lahat, katulad ko na 23 years na OFW, ramdam ko po yung hirap. Matagal akong nahiwalay sa pamilya ko, tiniis ko yun. Nakakala ko, yung sinuportahan kong presidente ay makakatulong sa mga OFW na katulad ko. Marami kang ipinangako sa mga OFW na hindi mo tinupad. Nabubol na Madam Pibbles. Mambubudol! 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 Bakit ka nabudol? Magaling umarte. Wow, artista! Artista, akala mo kung sinong mababait kapag nakaharap. Pag nakatalikod. Pag nakatalikod, ang kausap yung mga kapwa nila mayayaman. Diba? Sino ang sinuportahan nila? Kanino nila ibinigay lahat ng business? Lahat yung naiya. Ayan, naiya. Nabinta na. Yung private sector, binigay sa mga kumpare, sa mga kumpadre. Yun ang ginawa niya. PCSO. PCSO, saan kayo nakakita na nagkaroon ng 433 winners na isang number lang ang tinayaan? Kaya parang lang! Paano nakapagsampa ng kaso ang manager ng PCSO na ang lawyer na hinire sa US ay sikat at mamahaling lawyer? Naku, sino yan, madam? Yung lawyer, si Mel Robles. Mel Robles, Nagsampa ng milyonaryo. kaso kay Maharlika. Ang kinuha niyang lawyer ay lawyer ni Johnny Depp. Wow, yayayamanin! Na ang nagastos ni Johnny Depp sa kasong yun ay $5 million. Saan kukuha ng $5 million yung taga-PCSO? Sa luto. Diba? Panalo. Luto. Niluluto nila yung loto. Niluluto ang loto. Ito pala, Madam Pibbles, sa loto, sila, araw-araw, panalo. At sigurado. Sa loto, ang BBM admin ay panalo at sigurado. Tapos tayo kawawa, mga. Sobra na yung mga kasinungalingan. Kasi po ako, ang puso ko po ay nasa mga OFWs. Dito tayo, Dahil 23 years po akong OFW. Ayoko maranasan yung naranasan ko na hindi ko nakasama yung magulang ko hanggang sa namatay sila. Hindi ako nakauwi. Hindi ko nayakap. Yung pinangako mo na magbibigay ka ng maraming trabaho sa OFWs para hindi na sila bumiyahe, hindi mo tinupad. Sinungaling! 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 Kaya pakain kita sa aso. Hindi mo tinupad. Hindi mo alam yung pakiramdam ng mga OFW na mahiwalay sa mga anak at mga asawa sa pamilya nila. Yung mga OFW na nagtatrabaho dahil meron silang pamilyang may sakit. Tinitiis nila lahat ng lungkot na yon, pero ikaw, singhot ka lang ng singhot. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng mga OFWs. BBM Barat! 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 Kaya BBM Barat! maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po tayong tumigil sa paglaban sa kasamaan. Tuloy lang po natin ang laban kahit umuulan. Yes po yan. Dahil meron pong kasabihan na there is always a rainbow after the rain. Pero kung hahayaan natin na mamuno ang isang adik, hindi na tayo makakakita pa ng magandang kulay na rainbow, kundi puro darkness. Tama. Kaya tuloy-tuloy lang po ang paglaban natin sa kasamaan ng administrasyong bangag. BBM Barat! BBM Barat! BBM Barat! BBM Barat!
salamat po at na-share ko sa inyo yung istorya ko bilang isang OFW at pagpalain po tayo yung ginawa ng Panginoong Diyos. Maraming salamat, Peoples Tarakila! Grabe, revelasyon, Brother Franco. Nakita mo talaga kung gaano katindi ang hinakaharap ng bawat Pilipino ngayon. Alam niyo mga kababayan, hindi na tayo kagaya ng dati na pwedeng manipulahin ng kahit anong lumalabas sa social media. Muli pinananawagan ko yung kay Torre, lumabas na ata, Nicolas Torre sa kanyang Facebook page na nagpapamassive report sa SMNI. Balik na rin natin, tayo mag-massive report kay Torre. Tayo mag-massive report sa terorista. I-report na yan! 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 Kaya partner, gusto rin natin bigyan din yung kahalagaan. Dito tayo sa medyo liwanag. Hey, partner. Huwag tayo sa dilim, kaya tayo kay BBM1. Dito tayo sa liwanag. Gusto natin bigyan halaga ang impormasyon. Ngayon ginagamit, alam naman natin yan, bista ang social media, Facebook, ang YouTube at iba pa. Ngayon, ang natatanging media ngayon naglalabas ng katotohanan ay gusto pang ipa-take down. Natatakot sila. Ganito katakot ang administrasyon ng bangag. Isipin mo, ang SMNI gustong tanggalin totally pero hindi sila natinag. Nanatiling matatag ang SMNI at hanggang ngayon nakatayo at mas lumawak pa, mas lumakas at mas maraming namuhulat na Pilipino. Lumalaban! 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 Yeah, isda. Muli, ang ginawa ng mainstream media for more than 50 years, kapanahunan pa ng unang ng ama ni The Junior. Senyor. Si Senyor, ganito ginagawa nila. Together with the Communist Party of the Philippines, lahat ng gusto nilang impormasyon na italim sa bawat kaisipan ng Pilipino sa pamamagitan ng mainstream media, yun ang tatatak sa inyo. For example, magpapalabas si Marcos Jr. sa mainstream media, kaya kita natin yung pattern. Pare-parehong mainstream media. For example, sa balitang ito, hindi nakita ng mainstream media kung ano ang nangyayari sa KOJC. Hindi nila binabalita ang karahasan, ang namatay, ang sinaktan. Sis Maharlika sa prayer. No? Kasi during prayer time ng mga KOJC workers and members, doon sila umatake. No? Sino ba ang allergic sa mga talangin? Alam na. Demonyo, pag ganun. Oo, mga Digimon. Bakit? Mga Digimonyo. Hindi, bakit nga nila ginagaling yun? Place of worship yan. So ano expected mo gagawin ng mga tao dyan? Yeah. Diba? Ano sabi nila mag-okay ng mga tao para makajamming sila? Gago? Hindi yun ang ang ginawa dyan is yung mga